Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 14 hanggang Kapitulo 27, versikulo 66. Ngayon ay linggo ng palaspas, ang linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. At sa araw na ito ay sinisimulan natin ang mga mahal na araw, ang Semana Santa, ang mga pinakamahalagang araw ng ating pananampalataya. At ang ebanghelyong pinagninilayan natin ngayon ay patungkol sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa pagpasok niya sa krus at sa kanyang kamatayan. Mahalagang makita natin na may dalawang katauhan sa mabuting balitang ito na maaaring kumatawan sa napakaraming tao sa ating daigdig. Unang-una ay si Judas, isa sa 12 na nakipagsabwatan sa mga punong pari, tumanggap ng 30 pirasong pilak at ipinagkanulo ang Panginoong Hesus. Ang ikalawang katauhan ay si Pedro, na tila bang siya ay kilalang-kilala ang kanyang sarili, natitiyak niyang kailanman ay hindi niya iiwan ng Panginoon. Kaya nga sa huling hapunan, noong ipinahayag ng ating Panginoong Hesus na siya ay pagtataksilan sa isa sa mga alagad, sinabi ni Judas, "Ako po ba iyon?" At sinabi naman ni Pedro, "Iwan man kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Dalawang katauhan na papasok sa misteryo ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Isang katauhan na hindi matanggap na ang isang makapangyarihang Diyos, ang Mesiyas, gumawa ng maraming himala, ay magdurusa ng walang kalaban-laban. Isa namang katauhan na hindi kilala ang kanyang sarili. Inakala niya na buong-buo na ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nananalangin na sa Getsemani, doon ay sinabi niya, "Ama, kung maaari po sana ay ilayo ninyo sa akin ang kalis ng pagdurusang ito." Ayun ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay tao rin. Sa harapan ng pagdurusa, sa harapan ng kamatayan, bilang tao, mayroon din siyang pangamba. Ngunit makapangyarihan ang sinabi ni Hesukristo matapos nito. Kanyang binanggit, "Ngunit Ama, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang dapat mangyari." Malinaw na malinaw sa ating Panginoong Hesukristo na ang pagdurusa, ang krus at ang kamatayan na kanyang haharapin ay kalooban ng Ama. At bakit ba kinaloob ito ng Diyos? Sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang wasakin ang kasalanan na ang bunga ay kamatayan na naghahari sa sangkatauhan. Ito ang kalooban ng Ama, isang kaloobang punong-puno ng pag-ibig. Ang daranasin ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi niya dinaranas para lamang sa kanyang sarili. Ang paghihirap na kanyang babatahin ay ekspresyon ng makapangyarihang pag-ibig ng kalangitan sa sangkatauhan. At sa mga ganitong kaganapan, makikita natin na si Judas, noong ang ating Panginoong Hesukristo ay dinakip, kanyang hinalikan bilang hudyat na ito ang dapat dakipin. Ngunit napagtanto ni Judas na ang ipinagkanulo niya ay isang inosenteng tao. Isang taong
walang kasalanan. Kaya nga nagsisi siya at pilit niyang isinauli sa mga punong pari ang 30 pirasong pilak. At pagkaalis doon sa templo, si Judas ay nagbigti. Ano ang ibig sabihin nito? Isang tao na nakita ang kanyang kasalanan sa harapan ng pagdurusa ng Panginoon. Isang tao na nakita ang kanyang kamalian, ngunit hindi niya matanggap na siya ay nagkamali. Hindi niya matanggap na ipinagbili niya at ipinagkanulo ang isang Diyos na nagmamahal. Sa madaling salita, si Judas ay naiskandalo sa kanyang kasalanan. Sa harapan ng mga panahong ito, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na totoong makita ang ating mga kamalian, lalo pa nga ang ating mga kasalanan, na nagdala sa Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdurusa sa krus at kamatayan. Mahalagang makita at mabuksan ang ating mga mata. Mahalagang tanggapin, mahalagang aminin. Ngunit ang pinakamahalaga ay magtiwala na tayo ay kayang patawarin at mahalin ng Diyos. Si Judas ay isang taong napakataas ang tingin sa kanyang sarili. Kaya nung nabigyan diin ang kanyang malagim na pagkakamali, hindi niya matanggap ang kanyang katauhan. Hindi niya matanggap na siya ay naibaba, nailugmok ng kanyang nagawa. Ibig sabihin, isang taong palalo. Isang taong hindi matanggap na siya ay nagkamali. At ang tanging solusyon na nasa kanyang isip ay kitilin ng kanyang buhay. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na pagnilayan ng mga araw na ito, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang magbibigay at mag-aalay ng kanyang buhay upang hindi na tayo mamatay. Wala tayong karapatan na bigyang kondemnasyon ang ating mga sarili dahil sa mga mali nating nagawa, dahil sa mga kasalanan ng nakaraan. Ang mga mahal na araw na ito ay totoong mahal sapagkat puno ng pagmamahal. Inaanyayahan tayong magtiwala at maniwala. Si Pedro naman, nung sumunod siya doon sa patio kung saan inililitis ang Panginoon, 3 ulit siyang tinanong ng mga tao roon kung kilala niya ang Panginoong Hesus. At 3 ulit niyang ipinagkaila. Kaya nga, nung tumilaok ang manok, naalala niya ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakaila. At para bang sinampal si Pedro ng katotohanan, nakita niya na hindi niya kilala ang kanyang sarili. Ang akala niya tiyak na tiyak ang kanyang pag-aalay ng buhay sa Panginoon, na napakalakas ng kanyang pananampalataya. Ngunit sa harapan ng pagdurusa, sa harapan ng pangambang na maaari rin siyang maghirap, iniligtas niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang angkinin na siya ay alagad ng Panginoon. Katulad ni Judas, si Pedro rin ay nagkaila. Kanyang itinatwa ang Panginoong napakalapit sa kanya. Katulad ni Pedro, tayo rin ay maraming ulit na ipinagkakaila ang ating pananampalataya. Ipinagkakaila ang ating Panginoon sapagkat ayaw nating mausig, ayaw nating mapagtawanan dahil sa pagkilala natin sa Kanya. Si Pedro ay lumabas at malakas na tumangis. Siya ay pumalahaw ng iyak.
punong-puno ng pagsisisi. Sapagkat hindi niya kilala ang kanyang sarili, ngunit kilala siya ng Panginoon. Sa bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas patungkol sa pagkakaila ni Pedro, mababasa natin doon na nakita niya si Jesus na nakatikin sa kanya na punong-puno ng pag-ibig at pangunawa. Ito ang nagligtas kay Pedro. Kung si Judas ay hindi niya matanggap na siya ay nagkamali, si Judas ay hindi hinintay na ipahayag sa kanya ng Panginoong Jesucristo ang kapatawaran. Agad-agad niyang kinitil ang kanyang buhay. Si Pedro, sa bahaging ito ay nagkaroon ng kababaang loob. Ang kanyang pagtangis, ang kanyang pag-iyak ay mga luhang nagpalambot ng kanyang puso. Hinugasan ng matigas niyang puso. Kinilala ang kanyang kamalian. Si Pedro ay napatawad. Si Pedro ay minahal. Kaya nga noong muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala pa kay Pedro ang simbahan. Sa kabila ng kanyang pagtatatwa, sa kabila ng kanyang pagsisinungaling, sa kabila ng pagnanais niyang iligtas ang sariling buhay, niyakap at minahal siya ng Panginoon. Kaya nga ang mga mahal na araw, uulitin natin, ay mga araw na punong-puno ng pagmamahal. Ito ang dapat nating pagnilayan. Kailangang daanan ito ng Panginoong Hesukristo. Kailangang panikin ni Hesukristo ang krus. Kailangan niyang pumasok sa libingan upang patunayan ang totoong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na walang kondisyon. Isang pag-ibig na handang mamatay sa kanyang sarili, mabuhay lamang ang kanyang mga minamahal. Sa mga araw na ito, pinagdinilayan natin ang misteryo Pascual. Totoo, papasok sa pagkakasakit ang Panginoong Hesukristo. Totoo rin na siya ay maikukulong sa isang madilim na libingan. Ngunit alam nating lahat, mas makapangyarihan ang pag-ibig ng kalangitan. Sapagkat ang mga mahal na araw na ito ay hindi magwawakas sa krus at sa libingan. Ito ay magwawakas sa muling pagkabuhay. At ang pag-ibig na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ay para bang inaanyayahan tayong maaring bumangon muli. Maaring magsimulang muli. Mula sa pagkakalugmok natin sa ating mga pagkakamali. Mula sa kadena ng ating mga kasalanan. Ang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoong Hesukristo ay maaari tayong ilabas sa napakadilim na libingan ng ating nakaraan. Anyayahan tayong magsimula muli sa buhay. Kaya samantalahin natin ang mga biyaya na matatanggap natin sa mga mahal na araw. Pagnilayan natin ang ating mga salita. Makiisa sa mga liturhiya na gugunita sa napakalalim, walang hanggan, walang kondisyon na pag-ibig ng Panginoong Hesus para sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.